So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal, makinig kayo Kasi diba kahapon, alam nyo naman na naging mainit na usapin. Hindi lang talaga mainit, sobrang init, hot topic po, yung issue sa ginawang pagdinig sa kamera, diba? Kasi meron pong plenary deliberation, ang House of Representatives. So, buong plenaryo po ito, mga minamahal. Kasi dati, tawag dito, House Committee Appropriation lang po. Diba? Ngayon, buong plenaryo na po. So, ngayon, itong si Sara Duterte, imbis na umattend doon po sa plenary deliberation hearing, ang ginawa ni Sara Duterte, nag-swimming, 'di ba? Hindi po siya sumipot. Nakita po natin 'yan sa mga post, 'di ba? Doon siya sa Calaguas Island, doon sa Camarines Norte. After niyang makipagsipsipan dito kay Leni Robredo, after niyang sumipsep kay dating Vice President Leni, ay dumiretso siya doon sa Calaguas Island. Ito kasi may binabasa ako, mga minamahal, yan. Yan, diba? Nagalit yung mamamayang Pilipino. Natural, mga minamahal, na magiging reaction yan na magagalit kasi yung simpleng manggagawa nga po, Lunes na Lunes, nagtatrabaho, diba? Minsan nga kahit linggo, hindi na po sila nagpapahinga, Lunes hanggang linggo, tapos Lunes, linggo ulit. Diba, mga minamahal, nagtatrabaho po sila. Walang tigil sa pagtatrabaho yung ordinaryong mamamayang Pilipino. Tapos kakarampot lang din yung sweldo, tas may tax pa, diba? So, natural na magiging initial reaction ng mamamayang Pilipino is magalit. Literal talaga, mga minamahal, na magagalit sila. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba nga, kagaya nga sabi ko, Lunes to, sabi na lang natin, Sabado, nagtatrabaho, tapos isang araw yung pahinga, tapos Lunes, trabaho ulit. Tapos yung ating Office of the Vice President na grabe kong humingi ng pondo, grabe kong humingi ng confidential funds. Lunes na Lunes, absent. Lunes na Lunes, hindi nagtatrabaho. So, natural na magagalit yung mga ordinaryong Pilipino. Kasi parang nanggagago ka, natatrantado ka, nag-iisip ka ba? Di ba parang ganun? So, ngayon nga po, mga minamahal, dahil nga uminit at sumiklab yung boses ng mamamayang Pilipino, hugas kamay na ngayon itong si Sara Duterte. So, naglabas po ng statement, mga minamahal, ang Office of the Vice President. So, ngayon, ano yung nilabas nilang statement? Basahin natin to, mga minamahal, Wait lang, nasan ba yung balita? Wait lang. Saan na yun? Ito. Sabi dito sa balita, OVP denies Vice President Sara on a beach trip after missing House debate. Actually, mga minamahal, nakikita nyo na, na hugas kamay na. Kanya-kanya na silang paghuhugas sa kanilang mga kalat na iniwan. Kung hindi pa nagalit yung Pilipino, hindi pa maglalabas ng statement itong ating Vice Presidente. So ngayon, sinabi niya, the Office of the Vice President, OVP, denied. So, dininay niya yung report na ang ating Vice Presidente ay nandoon sa beach para lamang pumakataka sa House Plenary Debate sa kanyang 2025 budget. Diba? OVP budget. So, yung ito yung pagkakasabi niya, the public is cautioned about the attempts of some media outlet to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting plenary deliberation on the budget. So, dininay niya, mga minamahal. Pero para sa akin, okay, sige, dininay mo. Pero nasaan ka? Nasaan ka nung panahon kahapon na ginagawa yung plenary deliberation ukol sa budget mo? Hindi ka naman nagpo-post. Taliwas sa sinabi mo dito. Sabi niya, mga minamahal, it is quite easy to confirm her activity through social media posts of the resident in the area. The OVP condemns fake news and media releases for clickbait and profit. So, ang sinisisi ngayon, mga minamahal, ang tinitira ni Sara Duterte is yung mainstream media.
Kasi nagpalabas po sila ng fake news kung tawagin. Kasi hindi daw po totoo na nandoon daw po itong si Vice President Sara Duterte sa Calaguas Island habang ginaganap, sinasagawa yung plenary deliberation ukol nga po sa kanyang 2025 budget. Ngayon, the question here is, nasaan ka? 'Di ba? Nung panahon kahapon na sinasagawa yung plenary deliberation patungkol sa budget mo. At sinasabi mo na easy lang naman na matrack yung mga activities mo through your social media post. Yung huli mong social media post matagal na, VP. Doon ka pa ata sa Davao noon. So paano namin matatrack kung hindi pa lumabas yung picture mo na mga post, na mga nagpa-picture sa'yo dyan sa Calaguas Island? Diba mga minamahal, wag mo na kaming ginagago. Kasi sa madaling sabi, nag-skip ka tumakas ka, sinadya mo talagang hindi umaten kasi alam mo, wala ka talagang maisasagot. Diba? Patungkol sa hinihingi mong budget at kung saan mo ginasta yung 2023 to 2024 OVP budget. Kasi hindi mo nasagot, hindi mo alam kasi ang papupuntahan nito is anomalya. Yung diretsyo ng usapan dito is mapupunta sa corruption or anomalya. Kaya ang ginagawa mo, tumatakas ka na lang. Mantakin mo, nag-iwan itong si Sara Duterte sa plenaryo ng sulat. Na kesyo sinasabi niya na, hindi, meron akong iniwang papel nung nangyari doon sa House. Sa budget deliberation, nag-iwan na ako, lahat ng tanong nyo naka-intact na doon. Yun yung sabi ni Sara Duterte, kayo na lang yung iintindi. Nandoon na, ininta ko na yun, bahala na kayong umintindi. Yan yung yung ginawa ni Sara Duterte. Nag-iwan siya ng message na, meron akong iniwan dyan na papel, nandyan na lahat ng mga posibleng tanong ninyo. 'Di ba? Na nandyan na din lahat ng mga sagot. So, hindi ko na kailangan dyan, kayo na yung umintindi. Tama ba yun? Tama ba yun, Vice President Sara Duterte, na agad-agad, 'di ba? Na nagbigay ka lang, kala mo lahat nandoon na. Kasi mga minamahal, sa madaling sabi naman talaga, sino si Sara Duterte kung wala yung kanyang coach? Ganyan yan yan yung labanan dito. Hindi po talaga maglalabas. Hindi talaga sisipot dyan si Sara Duterte kasi in the first place, yung mga coach, yung budget deliberation, yung plenary deliberation, kailangan niya munang mag-aral ulit. Diba? Pag-aralan niya muna yung mga posibleng itatanong sa kanya, yung mga posibleng questions sa kanya, pag-aaralan niya muna bago siya sumabak sa isang interview, sa mga ganyang session, kailangan niya munang pag-aralan. Kasi once na hindi niya pinag-aralan, mga minamahal, ang mga nagaganap, diba? Once na hindi niya pinag-aralan, yung mga posibleng tanong sa kanya, yung kanyang sagot, zigzag. Hindi po stick on point. Wala po sa punto yung sagot ni Sara Duterte. Kung kaya't nga, diba, siya nadudulas sa mismong sarili niyang bibig. Kumbaga, siya din yung tumutulak sa bangin. Siya na mismo ang tumutulak sa sarili niya na mahulog sa bangin. Tulad noon, yung sa 125 million confidential funds. Diba? Tinanong. Kasi ang sabi niya, confidential funds yon. Yung 125 million na nagasta within 11 days. Nung tinanong, anong klaseng confidential? Ay, mga minamahal, ang sagot niya, transportation, tapos yung pakain, tapos tree planting. My God, hindi pasok yung tree planting, hindi pasok yung transpo, tapos yung pakain mo sa confidential. Kasi hindi naman confidential yun Diba? Ang confidential funds, yung confidential talaga. To the point na ito, may sinasagawa kami, tinatrack namin, baka mamaya mapasukan ng mga ganito ganyan, yung yung OVP, diba? Yun yung confidential. Diba? Bakit yung tree planting confidential ba yun? Hindi yun confidential. So, malinaw talaga mga minamahal na meron ditong pambubudol. At isa pa, sa 2 billion na hinihingi niyang budget, malinaw din mga minamahal na hindi niya kayang i-defend yung hinihingi niya. Kasi ang gusto niya, magkaroon siya ng sariling budget sa mga katulad ng iba't ibang ahensyang programa. Kumbaga, double budgeting yung mangyayari dito. Merong pondo ang DOH. Gusto niya, bigyan din siya ng pondo sa DOH kasi meron din daw humihingi sa kanya ng medical assistance,
burial assistance, financial assistance. Bakit hindi ba nagtatrabaho yung DOH, yung DOLE, yung DSWD? Pwede naman sana mga minamahal. Pero sa mas maiging pamamaraan, kunyari, may burial assistance. Di ba yung burial, pasok yan sa, sabihin na natin sa DOH. Pwede bigyan ng malaking pondo yung DOH, tapos humingi na lang siya doon. Kumuha siya ng sapat na pondo para sa kanyang himpilan. Para hindi na magdoble yung budget. Pwedeng ganun eh. Kaso ang nangyari mga minamahal, gusto niya bigyan siya ng sariling budget. Like, oh my God, Sarah, hindi pwede yun. Kasi ano yung silbi ng mga ahensya, mga nandyan. Diba? So doon pa lang, hindi niya talaga kayang i-defend yung sarili niya. Laglag na siya dun eh, mga minamahal. Kaya nga ginagawa niya, nagiging Bratinela na lang ng aasar, ng iinis. Tsaka tingnan nyo, diba? Nung tinanong lang siya ni Senator Risa Ontiveros, ang dami niya ng kuda. Simple lang yung tanong, saan ba gagastusin yung 10 milyon na ikaw naman yung author ng librong Ang Isang Kaibigan? Tapos yung doon kay Raul Manuel naman, bakit nagsasalita dito yung convicted child, blah, blah, blah. Hindi naman, grabe yung yung pagda-divert niya, yung delaying tactics. Grabe mga minamahal, no? I don't know, ba't ganito si Sara Duterte? Nakakahiya. Sa totoo lang. Sobrang nakakahiya. So, yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Ingat!